Actually mga bros, nag-e-enjoy nga ako dito sa motor na to eh. Parang ayaw ko na bumalik sa big bike eh. Yung big bike kasi natin, yung GSX-R 600, palit makina na yun. Pina-overhaul ko yun. Well, actually nag-consult ako sa isang talagang trusted mechanic ng EA Ninja Shop, yung Kawasaki sa Cavite. Doon ako napapagawa no, naka Ninja 650 pa tayo eh. Pakonsult ako sa kanya, sabi ko, sir, kapag ba in-overhaul yung makina eh, goods na. Sabi niya, depende sa nag-overhaul. Eh, tama naman siya. Dahil nag-overhaul eh, putang ina, bugok. Pinagkaperahan lang ako, amak mo, gastos kang 80 mil. Replacement ng ibang parts, tapos sira din. Di naman din pinalitan pala kasi usually, syempre, pag in-overhaul, di mo nang babantayan yan 24 hours. Eh, tagal din ginawa, 3 days din. So, yun din. Di mo makikita overnight kung ano pinagagawa ng lintik nila. So, pahinga muna ako sa big bike. Nangyari, nag-decide ako, sabi ko kay Miss PPP, bili ba ako na, papagawa ko ba ito uli? Bibili ako bagong makina, which will cost me another 80,000. Or I will buy a much cheaper motorcycle pan daily, tipid sa gas, pwede long ride, and syempre nag-browse din ako, ano bang okay? Yung may forma naman, ayoko naman kasi nung mabilis. Tapos mukha naman akong ano, ewan, di bagay sa akin sa riding style ko. Kasi ako napaibig na rin ako sa classic bike since nung niredesign natin yung Ninja 650 natin, which is may fairings yun eh. Pag ginawa natin classic din, which is parang scrambler na brat build. Yung Ninja 650. So, nilove na rin ako sa ganun design, which is kaya yung kinuha natin sa GSX-R, ganun din. Now, sabi ko kayo, bili na lang akong TMX, pan daily, tapos mura pa gas, diba? Which is totoo naman, nakalaki ng tipid ko. So, ayun, eto na ang kinalabasan. Eh, parang ayoko na rin bumalik muna sa big bike. Dahil una sa lahat, ang halos pareho lang din yung biyahe, unless magwawalang iya ka sa daan para makauwi ka ng Maynila, makuha mo yung Manila to Bataan ng less than 2 hours. Pero hindi eh, kasi may speed limit kasi eh. So you have to follow that. So ganun din eh, 2 hours and 30 minutes sinaabot. Pag mga ako MacArthur, ganun din, wala din pinagkaiba. So kaya ano na lang, binila ako nito. Saka ko na ipagawa yung big bike, pang forma lang, pang Marilake, ganyan. Okay na ako doon. Laking tipid ko dito. Hamak mo, gas na ito 500. Hindi pa nga maubos eh, sa 1 buwan eh. Hindi pa na magamit yung buong 500 kasi papagas lang ako 120. Halos puno na yung tangke. Although may reserve kasi yun eh. May reserve akong sinusundan. So kapag medyo wala na dito sa bungad, papakarga na ako. Wala rin naman kasing gas gauge to eh. Sa tulad pag mabiyahe ako ng Manila to Bataan, gas lang akong 200. Di pa ubos yun. Kanina nagpagas ako 120. Madami pa laman, Diyos ko. Diba? Sarap sa pakiramdam. Lagi puno yung tangke mo. Sa big bike, pucha, 500 one way, baka kulang pa. Kaya yun din consideration ko. Kasi may iba naman kami priority ni Miss PPP. Mahalaga sa amin makauwi ng safe. Pag mag-bus naman kami, sobrang tagal. Lalo na kapag may mga errands ka, hindi ka pwede mag-rely mag-commute din kasi nga time consuming. So you have to consider that too. And besides, hawak mo oras mo kapag may motor ka. Hindi ka makangamba, late na ako. Traffic. Kasi di ba pag magko-commute ka, worries mo is traffic. Kung di ka naman traffic, tell me sarili, kung traffic man, may sarili kang motor, hindi ka mahirapan. Hawak mo oras mo. So that's one thing. And yung big bike siguro next year ko na paano papaayos si Azure.
Talagang bibilang ko ng makina yung bago kasi pinagawa ko, pina-overhaul, nabuksan na eh. So, I assume na chinap-chap na lintik na mekaniko na yun. Lang kasi sa amin yun, sa kanto lang. Eh, alala ko choice, so pagdala na, dadalhin ko yung sa sikat na inline 4 na mechanic sa Tondo. Kaso, kay Sir Jerry Bamba, dapat ko dadalhin. Doon ko dapat dadalhin nyo kay Sir Jerry, trusted na yun, and referral din sa akin yun eh. Eh, ang kaso, nagmamadali ako nung time na yun kaya hindi ko na nadala kay Sir Jerry. Doon ko din nala sa kanto kasi nakikita ko gumagawa silang big bike, which is akala ko maayos gumawa ang malintik nila. Ah, puta, ayos na ayos, in-overhaul, same gasket. Tapos gasket maker pa yung ginawa ng lintik niya, di ba? Nakakita nung ganun. Yung gasket maker mo, big bike, syempre tatagas yun, ang init ng langis dyan eh. Tapos yung carburetor, ni-rebuild daw, nilinis, parang wala naman. After 300 kilometers, wala na naman sa tono. Hirap na naman buksan. Kailangan ko pa i-choke. Wala na rin compression yun eh. Although siguro may singaw na yun sa piston. Pero di na ganun kaganda yung compression ng motor. Di tulad noong unang binili ko siya kahit may sira. Kasi maramdaman mo yun, dudulo talaga. Sarap sa tenga, smooth, walang vibration. Eh simula ni overall nila na kanda leche na lalo. Napakwento tuloy tayo. Baka hinahanap nyo na yung big bike ko eh. So hindi ko muna priority yun. Okay na tayo sa ganito. Masarap naman gamitin to eh, sobra. Although masakit lang sa puwet talaga. Sakit sa puwet eh. Kasi manipis yung upuan dahil scrambler build eh. So you expect na manipis. Pero papabalik ko siguro sa stock to. Paggawa ko dun sa mga meron sa Manila yung sikat na gawa ng cushioning ng upuan. Ako papagawa.